Bayan, ako po si JDB ang inyong abang lingkod. Okay, pag-usapan natin itong findings ni Senator Amy sa kanyang one-man investigation. Okay, patungkol doon sa legality ng pagkaka-aresto ng ICC kay PBBM. So, syempre, alam nyo, napanood na natin yun, yung kanyang investigation. Now, meron pong tatlo. Kanina ang dami niyang sinabi. Almost 40 minutes yun eh. Pero meron po siyang tatlong nilabas dun sa kanyang findings. Initial findings niya po. Ang sabi niya rito preliminary findings of the Senate Committee on Foreign Relations on Duterte's arrest. Number one, the Philippines had no legal obligation to arrest former President Rodrigo Duterte and turn him over to the ICC. Alam nyo, maling-mali ho agad eh. Wrong mistake agad rito. Wrong mistake. Mali na ho agad, no? Etong si Senator Amy rito sa kanyang number one sa initial findings niya. Bakit? It is not because of the ICC warrant of arrest, but because of the responsibility natin or obligation natin bilang member state sa Interpol. 'Di ba? At kung meron pong ditong dapat na sisihin, wala hong ibang dapat sisihin kung bakit naaresto si Duterte kung hindi po ang kanyang sarili rin. Sino ho ba ang kriminal? Sino ho ba ang aminado na nagpapatay ng maraming tao? Mula noong mayor pa siya hanggang sa nung mawala siya sa pwesto. Sino ba yung aminado diyan? 'Di ba? Kayabangan niya, yung mga kasalanan niya, yung mga kahayupan niya sa kapwa niya, ipinagmamalaki pa niya. Kaya po hindi po niya pinus dati na magkaroon ng death penalty ang Pilipinas, maibalik ito kasi gusto niyang pairalin ang kanyang habit, ang pagpatay ng tao. Ginamit lang niya yung death penalty noon na campaign promise, pero nung manalo na, parang jet ski lang din. 'Di ba? Na hindi niya naman tinotoo. So ngayon, siya rin po ang may kasalanan, ba't siya naaresto? May kaso siya eh. Layas pa siya ng layas matapos malaman na merong warrant of arrest na sa kanila. Sinadya po pala yun ng PNP na ilik o ng Interpol na ilik sa kampo ng mga Duterte. 'Di ba? Para lumabas ng bansa. Abay mga tanga, ginawa nga. Namasyal pa ng Hong Kong para manira. Sabi ng China, hindi naman daw nag-apply ng asylum. Pinunta sa Hong Kong? Di para manira. 'Di ba? Tapos confident na uuwi ng Pilipinas, di na aresto. Pero again, yun pong tanging basihan lamang po rito kung ba't yan na-aresto na sinasabi ng gobyerno, it's because of our responsibility diyan sa Interpol. Ang Interpol ang nag-i-implement kahit na sabihin pa yan na hindi pa yan ng red notice, yung binabanggit nila na diffusion, ang ibig sabihin nga po pala mga kapatid ng diffusion ay paalala na meron tayong huhulihing tao. Yun po ang ibig sabihin ng diffusion. Okay? Wala hong pinag-iba yan kahit yan ay maging red notice na yan. Pareho lang rin ang ibig sabihin nun. May dadamputin tayong tao at magtulungan tayo. Okay? Ang diffusion, paalala lang yun na may huhulihin. Kaya nga sabi ni Chis Escudero, pareho ang red notice, pareho lang yan ng diffusion. Ganun lang naman yun eh. Okay? Pero kung tutuusin po, meron po talaga tayong responsibility na tulungan ng ICC sa investigation. Hindi lang sana 43. 'Di ba? Yung pagdating ng arrest warrant ni Duterte, I can say na wala na po tayong obligasyon na yan ay i-implement natin. Pero kung humingi sila ng tulong sa Interpol, wala tayong magagawa but to help Interpol to do their job. At yun naman yung nangyari. 'Di ba? Merong taga-Interpol na pumunta na kay Duterte,
Meron ng taga ano, sabi nga meron ng ICC police, sabi. Interpol police. Tapos dineliver siya sa ICC. Okay, number 2. The Philippine government decided to assist the ICC to arrest the former president. Ganun din yun. Yung sinagot ko kanina sa number 1. Diba? Hindi tayo nagdesisyon na makipagtulungan sa ICC. Yung nakaraang isang video na sinabi ni Boyeng Rimulya, kakausapin namin ng ICC. Hindi po nila kinausap, kakausapin pa lang. Di ba? Ay nako, napagplanuhan lang talaga. Siyempre nag-iisip lang, sila lang ang nag-iisip habang buga ng buga ang bunganga ni Duterte. Di ba? Hanggang bumubuga ng alikabok. Tapos isinisisi rito ni Amy Marcos. Lahat to, tong number lahat to, 1 to 3. Isa lang ang punto niyan, kasalanan ni PBBM. Kasi kung hindi dahil sa kanya, siyang may approval at karapatan na mag-reject ng mga request ng ibang ahensya ng gobyerno, hindi yan mangyayari. Kaya nga siya lang ang tanging merong kakayanan para protektahan sana si Duterte from ICC arrest. Bagamat hindi kayang pigilan ni PBBM na maglabas ng pang-arrest ng mandamiento de arresto ang ICC, pero kaya niya pong mapigilan na maaresto si Digong. Kaso nga, bastos Kakairitang tulungan yung mga taong ingrato, yung mga mangga. Okay, number 3. There were glaring violations of the rights of the former president. Alam niyo yung number 3, mga kababayan, sagot ko lang dyan, nek-nek mo. Lokohin mo ang lelang mong panot. Bakit? Kung totoo po na meron pong mga paglabag sa karapatan ni dating Pangulong Duterte nung araw na yan, nung siya'y naaresto, di sana na ilagay nila yan ng maayos doon sa kanilang petition for writ of habeas corpus saka sa certiorari. 'Di ba? Anong sabi ng Korte Suprema? Kung ba't hindi sila nakapaglabas ng TRO? Kasi nabigo ang mga nagre-request na ipakita ang urgency ng sitwasyon na merong dapat aksyonan ang Korte Suprema. Katulad ng naapakan yung karapatan ng isang akusado. Ano ba yung mga basic rights ng akusado? Yun po yung importante. 'Di ba? Kusang loob. Kahit na pinilit naman ng akusado, kung basta't nabitbit yung kusang loob na yan 'Di ba? Malaya. Sino ba naman ang inaaresto na hindi naman po guaranteed na lahat ng inaaresto kusang loob na sumasama. But Duterte, sinabi niya, "Tige, tama na 'yan. Sama na ako." Hindi siya resist. 'Di ba? So kung may nakita po ang Korte Suprema noon, di sana nag-issue sila ng TRO. Bakit hindi ipatawag ni Amy Marcos sa next hearing niya ang taga-Korte Suprema? Bakit hindi kayo nag-issue ng TRO? Para isampal sa kanya, nakasulat sa sagot namin kung ba't di kami nag-issue ng TRO. Kasi hindi na i-justify maigi ng mga nagre-request ng TRO at ng writ of habeas corpus. Yun yung final ni na Bato de la Rosa 'Di ba? Nonsense itong pinagsasabi rito ni Senator Amy Marcos. Gusto lamang niya talagang gantihan si PBBM. 'Di ba may sinasabi nga siya, na nagalit sa kanya si PBBM. At etong nangyayari, ginagantihan siya. Kaya hindi siya kinakampanya at lumayas siya sa alyansa, buti naman. Dito, ganun din to. Ganti niya lang din to kay PBBM, palitawin. Alam niyo ba ang ibig sabihin ng lahat ng ginawa niyang ito? Pagtatanim ng galit yan sa isipan ng mga tao.
Yung mga hindi po mga trigger happy, yung mga naghihintay ng mga development katulad ng baka merong mag-conduct ng Senate investigation, malaman talaga meron bang dahilan para isisi kay PBBM o sa gobyerno natin o wala. May mga DDS po na ganun ang takbo ng isipan. At dahil po kukonti yung mga takbo agad sa kalye, yung mga DDS na ngalngalin, 'di ba? So, yun po ang tina-target ni Amy, makapagpadami na yung mga nag-iisip na mga DDS masira niya ang loob nila tuluyan laban sa gobyerno at sa kanyang kapatid and then pumunta na sa lansangan. At ang bayani ay si Amy Marcos. Yun ay kung tinatanggap ng kampo ng mga DDS ang kanyang efforts. Right? Kaso nga hindi eh. 'Di ba? Pero yun lang talaga, sagot ko lang rito. Again, balikan lang natin just sa recap. Ito ang number 1. Meron po tayong obligasyon, sabi ng Korte Suprema ng July 2021, makipagtulungan sa ICC para doon sa investigation na nasimulan bago pa maging opisyal ang pagkalas natin sa kanila. Ngayon, nang wala na tayong kinikilalang jurisdiction ng ICC sa bansa, then ang ICC ay humingi ng tulong. Sinabi naman ni PBBM yan noon na kung sakaling ang ICC humingi ng tulong sa Interpol, then doon kami makikipag-cooperate sapagkat ito ay aming obligasyon bilang member state. Failure ni Duterte na hindi niya tayo naalis sa Interpol. Iniisip niya kasi ICC lang ang pwedeng magpahuli sa kanya. Hindi niya naisip na may Interpol pa pala. And then ito naman yung pangalawa na nagdesisyon daw ang gobyerno ng Pilipinas para tumulong sa ICC sa pag-aresto kay Duterte. Dapat po hindi ICC ang nilalagay niya doon, kundi nag-decide ang gobyerno ng Pilipinas to assist the Interpol to arrest Duterte. 'Di ba? In relation to the implementation or serving of the warrant of arrest from ICC na ginawa ng Interpol. Yun naman ang ginawa natin dun eh. Okay, Interpol tayo. Kung ang ginawa ng gobyerno natin ay somehow nakapag-assist sa ICC, hindi na po natin yan problema. Okay? Yan ay indirect assistance ng nangyari. Hindi naman po natin yan sinadya. Yan ay kaakibat lamang ng aksyon. Okay? Pero ang kinilala at that point ay ang obligation natin and responsibility sa Interpol as a member state. Number 3, isa ho itong malaking kabalintunaan sapagkat hindi nga po sila mismo, hindi po nila naipakita sa kanilang petition ng araw na yan sa Korte Suprema, etong sila Attorney Torion, 'di ba, na merong dapat aksyonan ng Korte Suprema dahil na sa mga karapatan ni Duterte bilang akusado ay nalalabag. Wala eh. Yun ang sinasabi ng Korte Suprema. Hindi ninyo nabigyan ng justification ang inyong kahilingan. Sino naman ang ating Korte Suprema? Hindi naman yan pwedeng proactive na okay, dahil hindi namin kayo maintindihan, sige, TR on muna. Kami na lang ang mag-a-adjust. Kami na lang ang mag-iintindi sa inyo. Hindi naman po pwede yung ganon. Hindi po ba Tichema Garais? Hindi po pwede yung ganon. Sabi ni Edgar, gumagawa ng sariling leadership, sariling mundo si Amy. Sinusukat niya ang kahinaan ng ilang sambayanang Pilipino na susunod sa utak niya. Mga sambayanang Pilipino rin na napabilang sa utak na mahina at ang signs ng utak na mahina, proud na proud ipagtanggol ang mali. Kung tama po kayo dyan. Diba? From Muchacha in Switzerland. Tama po kayo, Sir JDB. May friend nga po ako dito sa Switzerland, ayaw niya kay PBBM, ayaw nagdi-shits. Kakamping siya dati, sumuport siya kay Mama Lenny niya dati, pero ngayon naging ditilis ngayon.
Yan yung mga ayaw talaga sa Marcos kahit anong gawin. Di ba? Ang government ang nag-suggest na Interpol. In short, government mismo ang nagpadukot at ibinigay sa Banyaga. Malinaw yan. Malabo po. Malabo po. Unang-una, walang pagdukot na naganap. Paanong naging pagdukot? Kusa nga siyang sumama. 'Di ba? Duterte had 12 hours. Oh, pwede siyang kumapit sa lamesa. Oh, pwede siyang magngangalngal doon. Pwede siyang himatayin sana doon. Maisugod sa hospital. Hindi niya ginawa. Ano pang ginawa ni Duterte nung naaresto? Ah, nagyabang ng nagyabang katulad nito. Nagtatako yata ako ng Vice President. Tapos patay ko yung Presidente. Di patas ang namin. Di ba? Naaresto na nga, kasamaan pa rin ang nasa utak, pagpatay pa rin ang nasa utak niya. Walang kidnapping na naganap, walang pagdukot, hindi siya ibinigay sa Banyaga. Sana ho naiintindihan ninyo kung bakit may international law, kung bakit may United Nations. Okay? Alright, ito si James Balazu. Supreme Court pa rin ang last decision or last say. Walang warrant of arrest. Sino pong nagsabing walang warrant of arrest? Alam nyo, hindi po, eto halilinawin ko lang yung misleading ng mga DDS. Gamitin po natin ang common sense. Bakit mag-i-issue ng warrant of arrest ang Korte ng Pilipinas? Wala ngang kaso si Duterte ritong nakasampa. At wala pong batas ang Pilipinas, sir, na nagsasabing didiktahan natin ang mga kaanak ng biktima kung saan magsasampa ng kaso. Okay? And besides, available at the time, nung araw, available ang ICC. Hanggang sa noong 2018 na kumalas si Duterte. Dahil sa takot niya, alam ni Duterte na hindi mahina ang ICC. Makukulong at makukulong siya. Kaya nga yung pangalan niyang Duterte po ay meron pong sumpa yan. Ibig sabihin ng 30 years imprisonment. Okay? Hindi po totoo yung sinasabi ng mga abogado ng mga DDS. Hindi porket abogado, tandaan nyo. May kasabihan nga po kailan mo malalaman kung ang abogado ay nagsisinungaling? Sir, the moment they open their mouth. Yun po. Kaya na ikatotohanan. Sapagkat merong isang batas, but there could be 12 different explanations ng mga abogado. Pero iisa at iisa lang po ang diwa at ang purpose ng batas. Hindi pwedeng pilipitin yan. Lalo kung malinaw ang titik ng batas. Ulitin ko lang, ang warrant of arrest ini-issue ng korte o ng anumang korte ng Pilipinas, pero ang Korte Suprema hindi po nag-i-issue ng warrant of arrest. Okay? Walang kaso, walang warrant of arrest. Okay, so iwan na po natin ito. Hayop na ay ni Marcos na ito talaga naman.